Ang balaga sulatan naghatag nato og idea kung unsaon nato pagkamahimong malampuson sa nakalaing areas sa kinabuhi hilabi na sa pagdaog hamiling kalag. Og kining maong paagi gitudlo ni Ginoong Hesus ingon nga model pinaagi siyang ministry dinhi pa sa yuta. Nining adlaw atong pagatun-an ang kinatibuk-an gikan sa sinugdanan nga mapamaaging gitudlo ni Hesus sa iyang mutulhuliya unsaon nato sa pagdaog sa mga tao diha sa iyang sabakan. Mayong adlaw alang sa kinatubukan natong mahigala ang magigsunan nga naminaw niini atong tulumanon, nagasunod niini atong programa dinhi sa Hope Channel TV Cebu. Kauban usab nato karon sa gihapon ang atong mga pinalangga nga mga bisita gikan sa outfield sa ato nga buhatan sa Central Visayan Conference og ingon masab sa distrito. Mayong adlaw nato mga pinalangga natong mga kaigsunan ni si Brother Lauro gikan sa atong auditing team sa Central Visayan Conference. Ingon mausab si Pastor Clyde Putot gikan sa South Central Cebu District. Mayong adlaw, sir? Adlaw nga Sabado, Pastor. May adlaw sa Pastor. Mayong adlaw. So unsa inyong ikapadangat nga to sa atong mga tigpaminaw ni buntaga, inyong matunol nga mga pangumusta kanila? Nagpasalamat usab kami nga gitagag higayon nga makigbahid kaninyo. Dugay-dugay nga panahon usab nga wala kami makahimo sa paghimo usab niini apan nagbalipayon kami nga serbisyo sa mga kaigsuonan karon. Ilabi na naa sa mga Pinoy-anan og kutob sa maabot nining Sibya bisan sa streaming online. Sa imo ipadangat nga mga pamusta sa atong mag-igsuonan din sa mga kaigsuonan na makadungog sa atong Sibya o sa atong programa din sa Hope Channel, hinaot pa nga kamo kat-on sa atong mga leksyon karon labi na sa mga pulong ato pagatunan sa atong suhito kauban sa akong mga kauban sa buhat, Pastor Putot and Pastor Listo Simon. Sa dili pa tamo ato sunahan ako gihangyo kamo sa pag-join kanamo sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa pag-ampo. Brother Lauro. Ginoong Dios niya kami karon sa pagtuon sa imong mga pulong. Hinaot pa nga ikaw magpanalangin kanamo, ihatag kanamo ang kaalam ang langit nun sa pagtuon ini mga pulong aron Ginoo nga mga gamit namo sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aron man sa pagpanaksi sa uban o sa pagtuon sa imong kabubuton sa among kinabuhi. Panalangin kami og dawata among pagampo sa ni Hesus manluluwas. Amen. Okay, daghang salamat kayo. Nining atong suhito nga atong pagatunan si Hesus, Jesus bade them and then follow me. Sa pipila ka mga suhito nga atong gisgutan nga magkigsuonan nga si Hesus sa una niyang bahin, miadto siya sa kadapit sa community ang iyang presensya. Human ini miadto siya sa grupo sa mga tao, nakigmingle kanila. Kuya mihimo siya plano kung unsa iyang matabang, iyang gitan-aw kung unsa kinahanglanon. Kuya misugod siya sa pag tan-aw sa kaluoy niining mga tao. Unya dayon mihimo siya programa nga diin sa pagtandog sa ilang mga pagkinahanglan. Human ini ang atong pagtuon ng ingon dinhi nakuha niya ang iyang confidence, ang kumpiyansa sa mga tao. Og niining atong pagtuon karon nag-ingon nga he bade them to follow. Sa atong pagsugod, akong ihatag ang unang mga panghunahagika ni Pastor Putot, Pastor Clyde, palihog. Ang kining pasiuna diri sa atong lesson, ako lang kutluon kung unsang nasulat diri kay naganahan ko. Hinoon kining tuig diri nga gisaysay AD 362, kung man nagilusad niini ang sinulat ni Constantine III siguro. Nga ang pagbantay sa adlaw nga nahauna dinha sa syudad. Gididaan sila sa pagsimba sa adlaw nga Sabado kay pasimbahon sila sa nahaunang adlaw. Ang kato lang sa bukid may pwede
makatrabaho dito sa adlaw nga Domingo, pero sa syudad di na sila pwede katrabaho. Pero naobserbahan ni Julian ang successor ni ining emperador nga nakita niya nganong daghan ang mga pagano nga dala dito sa Kristyanismo, gatubo ang Kristyanismo. So iyang gipangutana ang usa ka pagano nga pari. Unsa man kining nahitabo, tagai kuno ko og clue og ideya nganong kusog kay mutubo ang Kristyanismo. Gitubag siya sa maong pari nga ningon nga sa akong pagunahuna ang mga pobre nga atong wa nato gitaganong pagtagad. Ang ilang pagngalan sa mga Kristiyanos, Impious Galilean. Sumala pa sa record din nga mabasa nato sa Cities of God nga ang nagsulat niini, gi-quote kini ni Rodney Stark. Impious Galileans, kining mga Kristiyanos. Naghimo sila sa pagtagad sa mga pobre ug mga alaot ng mga tao. Dili lamang ang ilang mga sakop, bisan pa ang atong mga sakop, ilang giatiman. Imagine. So walay pagpili. Kaya pagtanaw sa ila sa mga Kristiyanos, mga tao nga nanginahanglan og tabang. So walay laktaw. Mauto nga sa kanunay nila nga magka-encounter sila sa mga Kristiyanos nga ginatabangan sila, nadaog ang ilang kumpiyansa. Ang actually, ang atong lesson, no, konektado gyapon ni sa miagi nga semana nga leksyon. Konektado ni. Nadaog ang ilang kumpiyansa, mitubo ang ilang pagsalig, nakita nila nga mga maayong tao kini sila, ilang gituuhan kay naay mga integridad kini mga tawhan na misunod sila ug nahimo sila nga mga tumutuo. Praise the Lord for that. Dini atong pagtuon naghisgot din ni Pastor Putot nga sa diha nga si Kristo namatay na, nagtuo sab sila nga maputol na sab ang Kristyanismo nga mao leading may tuod aning nakahimo natong revolusyon sa una may sa Kristyanismo sa unang panahon, no? Pero mao ni atong tan-awon Brother Lauro unsa may nakahimo nga in the absence of Jesus through his death nga hangtod karon ang Kristyanismo nagtubo man. Tubo man kay nga no, Jesus already won their confidence, di ba? So ningon diri instead record shows that there are Roman citizens who follow Jesus. Sa ato pa ang ilaw na una nga namatay na si Kristo, nihunong na ni gamay, magamay na sila kay namatay na ko si Kristo. Was la kabalong ni banaw di ay. Unya ang confidence na win. So in other words, not only the pagans but there are some Romans who were converted to the church. Bisan pa katong wala pa namatay si Kristo. Naay centurion nga milul siya, gusto centurion. maayo ang Yes, iyahang Christian. ang iyahang kining Servant. Pagkatapos bisan pa ang katong pangulo nga centurion nga mo'y nagtan-aw nga gilansang na si Ginoong Hesus sa dinha nga mingit-ngit ang langit nga siya, truly he is the Son of God. He was converted. Nya kana naga-move ka na dito nga daghan gyapon ang mga Romano nga nakonverter sa pagtulunan ni Ginoong Hesus. Kaya nakita nila kung unsang kinabuhi ni Ginoong Hesus. Pero diri sa atong lesson kung atong ipadayon no diri sa sunod. Sa ato naghatag nga kadto na ilang nakita ni Ginoong Hesus kaayo nagpabilig og gihapon sila kasing-kasing. O gawas ni ini ingon dinhi nga his followers are to do as well. Kung usa day gihimo ni Ginoong Hesus kaniadto, mao gihapon gikopya sa iyang mga Tinunan. sa iyang matinunan, mao hinungdan nga nagpabiling gihapon, na-sustain gihapon ang buhat. Sa ato pa nga nganong iglesia nato karon still existing until today. Tingali the same reason because we are following the footsteps of what? The mythology of Jesus Christ in terms of soul winning. Pero tingali dili gyud siguro ingon ani, no? Wa gyud nato tingali nasunod gyud 100%, no? Kay kung nasunod pa nato 100%, mubalik na siguro Ginoo Pastor Putot. No? Kaya mo ginang kuan kaya kung hinon kung nagtuon ang tanan kung sa pamailangayan niya nga nagtuon naman. So sahay Kung nagtuon mao ang tanan. hinungdan sab siguro nga nganong na-delay. Kidaghan Kita pang- nag-delay, no? Wala mao pa ito. hinungdan tungod kay wala pa dito. Kay the ideal is what? Gusto sa Ginoo ang tanan tao maluwas. But the real is what? Gamay ra gyud ang maluwas. Di ba Pastor Potot suma sa atong pagtuon. So sa atong Sunday ni nga they know his voice. Sir Lauro, hatagi ko numig idea may tungod ani nga as a shepherd
unya may tungkol sa iyang relationship sa iyang sheep. No? Actually, Pastor, nakita kong isa ka episode sa internet nga may isa ka shepherd nga sa probinsya badagan sa sheep. Tapos, ang mga bata, nag-eksperimento sila. Sila nila, kung ibisundon ang karakteristik sa shepherd ba. So, gihimo nila, the following day, ilagi frame up atong mga bata o atong mga sheep nga siya. Atong mga atong himuon. Isinggit nato ang singgit sa shepherd. Kung anong reaksyon sa mga sheep. Gitistingan nila, singgit man sila, ba. Sa ito pa ang mga, siguro nakadungog itong mga sheep, kay kusog man itiyog sa valley man. Pag singgit nila mga kisunan, ang mga sheep, wala ni tagad, niya kay, dilid na sa shepherd. So ilang nauna ang abi nila siguro, kung isinggit mo ang singgit sa shepherd, ang mga sheep mo na to. Sunod sa ila. I-observe nila nung ang shepherd, ang mga sheep, wala gyapon, sige gyapon sila kaon sa ilang ikaon. Huwag tagad sa singgit. Kusog na kayo tingog, lanog na kang tingog, huwag yapon sa nakadungog. Kaya nga no, ang mga sheep di ay, basta shepherd ka, kabalos lang nga ikaw shepherd ang nagsulti. Sa uli Sinati na sila sa sinati tingog. sa tingog ba? Paggawa sa shepherd, nakadugay magkaay, pila nakauras nga ang sheep, wala mong yapon ni tagad. Nagawas ang shepherd. Sa tingog lang sa shepherd, pag singit sa shepherd, ang tanang nga sheep, nagdugo nga doon sa isa ka lugar, kung sila nagdugo na kayo, ang tawag ng mga shepherd. They conclude, ngayon sila, kanang tinuod ay nga shepherd, ang sheep makadungog jud. Katong bata, di man to sa shepherd. Singgit sila, parehas nga pong singgit, pero ang iyang voice, o siya mismo, dili sa shepherd, kay bata man, pero kaning shepherd, nakadungog ang mga sheep, and then they obeyed the shepherd. So, mao ni may sunan nga, ang mga sheep knew the voice of the shepherd. Lord. Sa ato pa nga, ang naghisgot din nga, being a shepherd, sa ato pa, doon na mag-ituril ang ilang kuan. No? Ipo yan. Mailhan nila nga, muagi gyud bultahan. Unya, ang shepherd, ang iyang kinaiya, ang iyang kinabuhi mo nga, siya gyud may muuna. Unya, musunod ra ang mga sheep. Sa diha, kung musunod na niya ang mga sheep, ang sheep, kung usay iyang imando, mo iyang sundon. Pauna iti mailhan may tungod sa ilang close relationship sa sheep o sa shepherd. Karon sa atong panahon, we believe nga kinsa may ato gituo ang shepherd o kinsa sheep. Posible ba sa unang panahon nga ingon ani tingali general term siguro ni nga ang tanang sheep susunod. Posible ba nga na ay sheep nga dili sa musunod? Pastor. Nakakatawa ko ba kay nay nasulod sa kung una karon. It might be an application sa atong lesson ba. Kay balota that the standard of the church is one. And we have only one scripture to follow. Kay balota kung sa atong doktrina. Pero ibutan nato kung nay nagluntugi sa sulod. Nga dili mo uyon sa usa ka kuan inani. Ang akong nauna ba nga lain ang gituhan sa usa ka membro. Lain po ang gituhan sa tingog sa usa ka membro. So, paano ma-reconcile? Kay nag-ingon diri. Sa atong kapanahonan karon, ang yawa, atong hunahon ang yawa naagyapon sa atong kapanahonan. Unya ang yawa na ning kamot ug naa siya ginahimo nga great stealth. Kay hinon mo man ni ang ginahimo sa Amerika na stealth bomber nga dili ma-detect sa radar. Ang yawa siguro mas una pa siya niya nga dili siya ma-detect nga mo'y muhasol sa sulod sa iglesia. Kutaon niya ang iglesia. Pero timan nga na may tao pud nga naga-emulate nga iya sa shepherd pero matiman anything nga gisulti mukot lang ko wato diri sa atong text no to the law and to the testimony if they speak not according to this word it is because there is no light in them. Isaiah 28 or 8:20 ano sa 8:20 walay kamaturan sa ila. So nahimo nga ang mga tao gani mo rason sila kung naa sila'y kini ganing preconceived ideas nga gusto nila nga ang ilang idea lang mooy mudaog nga it is beyond the bounds of the standard of the Bible kana dili na iya sa Ginoo. Sometimes motivated siguro sa gitog natong atong feeling no. Nasa kay bota nga mo ni sakto pero mao man ni atong gibati. Kay bisan sa church paghusgot ta nakibaw gyud tingali ta sa taas nga panahon mitong sa atong teaching. Pero
ang pangutana, are we really fall in line all the church teaching? For example, sa atong health. Kisa may wala nagkahibalo man ito sa may palawas. Pero hisgutan rin, magdebate pa man. Nga it is clear, nga naa sa Biblia, nga this is our teaching and we must follow, and it is our solemn responsibilities to what? To share to others. But the problem, from your end, from our end, magkaingon ta sa atong kugalingon, unsa man nato pag kinabuhi kining atong mensahe. Sa ato pa, unsa nato nga makabaton tag power, ini mensahe kinahanglan start from our end, dayon aron makahimo ta sa pag-share ngadto sa uban, no? So, niining bahina pagtan-aw ta nga kana usay mga butang nga dunay panaglali, so say sometimes it involves personal. Tungod sa ato nga personal nga feeling. But if we gitawag na to set aside ourselves and let the Holy Spirit will work in the room of our hearts, nagtuo ko nga we have such kind of what kinigitawag na to unity in the church. Isa pa gyud nga akong nakuanan. Tuod na magitay division, no, pero ang atong lesson karon, sub lesson, they know His voice. Kung saan na to pagtawag ang uban nga musunod. Nagsugod ba gyud, no, ang ginahimo ni Kristo sa atong previous nga lesson nga nakig-uban siya. Hindi tanaw ang pinahanglanon. And then He sympathized, attended to their needs. Pagkatapos, He win their confidence and He bade them, follow me. Simple ra kay na ang pamaagi ni Ginoong Hesus, only one word, befriend. Amigohon nimo. Dili ingon nga piki nga pagkahigala, kundi sincero nga pagkahigala nga walay selfishness nga attach. Sa dinha nga nadaog na nimo ang maong kumpiyansa sa usa ka tawo, sa iyon ra nimo ingon, kuyog na, kung wala ba ko na kay higayon, uban ka na ako, simba. Observe lang ka. Pero ang tao nga estranghero, ingno nimo, di gina mo sunod. Kinsa man taong ka? Wala kaila. Wala ka kaila. Pero kung ang himong higala, murag mo ni ang teknik nga gigon ni Ganis, befriend them. Sinati ka na sa iyo. Labi na gayud, ang naay mga tao nga panginahanglanon sa panglawas. Need. Pagbid niya, sunod. Pastor, ang ako lang kuwan ba, ngano nga naka-compel ka Jesus sa paggamit sa techniques, hindi ang tao na attract sa iya. Because, ang kay Kristo nga approach, it's hard to resist. Imagine ka, katong woman at the well. Pagkabalo nga, you have 5 husbands. And the one that you are now is not yours. Ingon sa babae nga, nagkabalo man siya. So, grabe, no? So, siya mismo, ang babae, hard niya nga, i-resist niya ang Kaginoong Hesus nga, magnet ba nga, makakommunicate siya dayon sa need sa tao ba? Siya nga manikinsa man siya nga, makibalo sa akong background. So, in other words, Jesus has the compelling attraction. Ang tao ma-attract, tapos kung makakilala sa iya, di na ma-resist. Ano ang ingon sa Ginoo sa iya? Pag uli ka dito, pero ayaw gisulti sa ubang tao. Pero ano nga gisulti, magyapon niya. Because the techniques of Jesus, nga ang babae nakakita og kahayag, kalipay, dili ma-resist. Di na niya isulti punggan niya. Di na niya punggan. Punggan, isulti ginako niya. So in other words, nakadungog ko sa tingog niya, kay balo ko, kay istorya mi. Sa itong pa, may relationship sila, kay Ginoong Hesus. Mao na siya shepherd o sa sheep. Pero siguro, dili tama kasunod yan ang technique nga it's a one-time encounter. Kay one-time encounter naman to. Kato na. Pero sa ato siguro himo na to siguro mga pipila ka adlaw, semana, bulan. Karon nga madaog na to ang kumpiyansa sa tao. Pero niining bahin ni Jesus, kuan na kayo popular na kay para nilang moabot yun ang Messiah. They were waiting for the coming of the Messiah. So nagpaabot sila pero pagod nila identify kung kanus Pero higayon na pag-identify nila nga mauna ni, kaya naanagod na silang kasing-kasing. So, dili na kayo lisod. Sa diha nga naila na nila, nga mauni ang ilhanan sa Bisaya. So, dili na gud lisod. So, ang atong hisgutan din nga, kini di ang paagi ni Ginoo, usa ka kining modelo niya, usa gud ka simple nga paagi, why gasto,
Dili ka mo gasto og taas nga panahon. Nya sayon ra masasundon, no, makita nimo. Mao ni atong leksyon ni we are to say. Kita gud ay instead nga ang church mo magnetize sa atong study dinhi, nga tagan tagitaw giant magnet nga ang tao mo duol nimo, dili di mo procedure, dili di mo methodology ang gitudlo ni Jesus. So, kita Kita. Kita. Pangitaon ni Sik iday. Pangitaon. Ang diya pa gyud. Sa gikasulti na ganina mahitungod ining atong pagpakigbahin ba. Hinon si Kristo nag-ingon man gid siya nga wala ako mianhi aron nga serbisyuhan. Mianhi ako aron nga mo serbisyo. Ang isa gud ka kuan butang nga usahay nakapugong sa atong pagserbisyo. Kini manggong selfish desires. Kung mawala lang gid tani sama ni Kristo hinon. Sa bisan gani sa Last Supper nila, way lain nga nang hugas ito, siya ba nang hugas? Kay siya may serbisyo. If we have only a heart like that, nga andam ba nga mo pailom, ang mo kini kung panultihon ako nahiubos ko. Kanang pulo nga ba? Ako nahiubos ko. Asa man di kagikan sa taas? Kini siya misulti ba nahiubos ko? Meaning to say kung ikaw nahiubos at one time you were up. Kay nahiubos ka karon. Because of your ego, because of your selfish desires na iubos ka. Pero si Kristo wala nag-count niya na. Nagapaubos siya. Kung ang uban sa iya nga, mingos, kinsa kay mugas, no? Siya na lang. Dili ingon nga kinahanglan mahiubos siya. Nagpaubos gid siya. Aron nga i-attract ni ang mga tao. Because we are to seek. Kung kita mangita, paubos ka. Pailog ka. Kung siya, kuhan ka, pailog. So that is implied nga kung makadungog kag pulong hiubos, but pasabot nga iyang status naagoy siya sa taas. Taas yagi ka, no? Naagoy sa taas nga level. All right. So niini ato nga pagtuon, kita nato nga ato gid. So kita gyud mo initiate sa pagduol nila ngadto o aron sa pagpakita sa kini ang gitawag nato pagpaila, no? Sa ato sa unang panahon ato makita nga ang church di ay sa unang panahon doon natin gitawag nga centripetal system. Pero sa pag-abot ni Jesus Christ, iyang gi-introduce ang gitawag na centrifugal. Nga instead nga ang mga tao muduol ngadto sa gitawag nato templo si Jerusalem, diini panahon na si Jesus naging miadto. Aron paghimog mga churches ni ining mga dapita. Mao natukod gitawag nato mga churches gikan sa Asia, sa asa pa rin gitawag sa Asia Minor. Asia Minor, Macedonia, imo makita. So, kung imong tan-awon ang usa ka hulagway didto sa gitawag natong tabernacle, nga gipahilunas Ginoo ditong arka sa tugon, ug tuwa ditong gitawag nato nga seraphim o cherubim. Nga ang mapako sa seraphim, imo makita nga dinhi sa ubos, kita nato nga unom, unya ang sa taas upat. Bot pasabot nga sa ato ding ang pagbalance sa atong buhat, sa ato pa ang nurturing, doon natin gitawag din sa nurturing nga mga 60%. Ang 40% nato gitawag nato sa ato nga gitawag nga kining evangelism. Kay ang kining 60% mabahin sab din nato sa gitawag nga kay ang worship nabahin man nato communion atong personal devotion sa Ginoo plus atong community mao ni sa suod sa church. Ang paggawas nato pag-isa sa pako, but pasabot nga ang 40% out ni ining duha mao ang atong evangelism. Ang ato karon sa pagbalance ni ini karon tungod kay niingon mga wisik, mao man usahay malimtan nato nga base noon more na iglesia nga duor daghan kay sila activities suod sa iglesia apan gamay sa gawas. O base daghan na kay o daghan bino sa gawas unya gamay rasam sa sulod. Tungod kay na-involve man ta ni ini gitawag nato evangelism or commission part atong paghisgutan ni dinhi unsam di importante nato nga atong i-bridge tali nato kay ang atong sistema ni adinhi kita ni adinhi mga taos gawas unya dunay nahimong barrier sa ato pa unsaon nato nga matangtang kini barrier aron makalabang tos barrier kinahanglan dunay tay bridge ug sa ato karon ang bridge ni gihimo ni Ginoong Hesus mao ra gito unsa dunay siya program nga iyang gidesign alang ni ini mga tawhana. Sa pagkakaron, pangutana ko ninyo sa atong eksperyensya sa atong gitas-on sa atong pagpangalagad, unsa may mga epektibo nga bari nga gitawag nato link or bridge aron makaabot kita sa pikas nga bahin ngadto sa mga tawo nga atong alagaran.
Ikaw na. Kung Actually, unsay imong unaw na. the lesson said that the strongest argument in favor of the gospel is a loving and lovable Christians. Loving, lovable pa. Sa atong pa, nagahigugma o hiligugmaon. Ang problema lang kung wa tagahigugma, kontra pa sa tao. So in other words, our character, kanang ingon gina, ang atong kapital, so itong term gina nga, so last na itong lesson, natay kapital, natay igasulti nila nga social capital. So when we say Kasinatian Christians, kasinatian, unsa may ato makita. In other words, supposed to be, we are the bridge. Nga ang tao, ma-attract na to. Dili kami gap. We are not building here gaps, but we are building bridge. Connect ba? Connection. So in other words, is a loving and lovable Christians. For example, if you have people who have backsliding from the truth, mga backsliders na to, actually they will mar. Kaya makita ang sa mga tao, unsa pag dapat kay Kristo kinitawhanan, backslide magani ni siya. So in other words, ang effect na misunan is for the members of the church, kung sila ba nagtimbayayong, ang ilang kinaiya ba accepted sa community. In other words, that will be the gospel ang imong kinaiya. Kaya kung ang imong kinaiya questionably, that will destroy the bridge. Hindi na makakonect. Hinoon kini gihisgutan diri nga bridge. Ako lang pag-analyze no, dili lang kini kay sa gawas. Napud ni sa sulod sa iglesia kay nayuban nga musimba sa atong iglesia. Di lang pagpakabana. Hinoon, it has been known before. Nabatian ako ni sa mga veterano na nga mga ministro. Moingon sila nga mas maayo musimba ko sa gagmayng simbahan kay ang kahugop, ang gugma ana nga suon. Closeness. Simba ka sa dagko nga mga simbahan, hinon ni aman duha ka dagkong simbahan. Ang Kapitol ug ang Miller. Pero there are members walk in. They are Adventist, nagpuyo sila sa atong mga probinsya. Kung sila dito bisitahan, lipay sila ug ila makumusa gyud. Pero tungod siguro sa busy life dire, musimba sila sa mga dagkong simbahan, wala gani mo abi-abi sa ila. And we are losing the bridge even with our members. Kaya kung tanaw nato hinon nagisgot ang atong previous no nga adlaw nga we are to seek kita mangita. Gisgutan diri tuod ang atong lost sheep nga atong pangitaon. But there is also a parable about the lost coin. Naa sa sulod sa balay. We have members that are seated in the church but they are lost. Why? Wala sila nakakita og loving and lovable Christians. Mugawas lang ni sila. Kuan, mamati lang dito, mugawas. How about the attachment sa matag usa ka membro nga supposed to be, that's the bond that bind us together. Wala na. Building bridges, we are going to build bridges with our members as well as outside. Connect. Mo konekta. Kay ang giingon din niya, nganong nawagtang kining mao nga bridge. Kay ang uban nato nga mga membro, church members, careless sa ilang pag-approach. Sunod, lethargic, way pagpakabana. Di lang, kumulabay lang diha, bisag baguhanon. Tanawon lang, labay na. Wala lang. Mauna nga, ang uban na itong mga miyembro nabugnaw sa pagpangalagad kay walay mainiton nga pag-abi-abi. Yeah. Tuod, hihimutag pag-ministeryo, gapapangwali ta. We are counting souls. But how about ang atong relasyon? Are we lovable or loving Christians? And we are losing sight on that. Wala na nato na practice diri kay tungod na ata lain manggod ang nasa syudad. Nga naman, ang Bible na usab kung diri sa syudad, lain ang Bible dito sa probinsya. The same Bible, the same Christ we are serving. And the same principles that we should follow. Galing lethargic lang o careless ang uban. Okay, daghang salamat kayo. Alang sa atong mga televiewers, ato hinumduman nga, there will be a natural flow. Sa ato pa, kini ato pangalagad, start from one individual because we have a personal gitawag nato nga katungdanan sa matag usa sa atong pagtagad. And then second, may doon natin corporate as a mission. So sa ato individual, start yun ang atong kinabuhi ni Ginosos. Kung ano gitawag nga, ang atong work, nag-involve yung sa gitawag nato being and doing.
So ang being atong karakter nga kinahanglan nga na-connect ni Ginoong Hesus aron ang atong natural flow, no? Aron ang atong natural flow sa kinabuhi mo gawas na. Kung kini magamit kini kun ang usa ka church ingon ani as an individual ato ning gihimo, so lami kayo. Og atong influensya ang atong magkauban sa church og nag-design tag program alang ni ining mga tawhana. Oh, nga sa atong church doon na tayo gitawag nga iCare. Nagpasalamat may Pastor Putot, Brother Lauro, nga ang Adventist Hospital Cebu naka-undergo mig training sa gitawag natong iCare. Ang iCare buti pasabot kung unsaon nato pag approach o kung unsaon nato deal sa mga tao. Kung paglitaw sa dinha sa unsaon ning approach, ang ato naandan mga umugyod nga happy morning, no, with smile. Unya kung paglitan ang mga tao mo na mo confront nimo, unsay mo buhaton? Kasab-an ka, unsay mo reaksyon? Kung kasab-an ta masuko masabta. So that's wrong. Sa iCare nagtudlo din nga kung kasab-an ka, tungod kay dunay rason nga nung nasuko siya. Dunay bay gusto niya mahibaw-an, so mamina una ka. Ma'am, unya usay approach nimo sa taong nasuko. Siya nga, isa ma'am, paminaw sa dili mayo. So maingon ka, ma'am, I'm very sorry. It is not our objective or it is not our one nga masuko ka na mo, ma-open ka. Usa di imong problema, ma'am. Usay rason ingon ana, mao ba? O ma'am, usay may ako ikatabang. Sa ato pamarilib ang tao. Kay kung maminaw ka unya dili ka mga pasaylo, siya, ma'am, thank you for your concerns pagpagawa sa imong gibati. As a church, mao sa unta kini mabati. Na kung naay tao na problema, dili sugaton. Usa ning gisultib. Oh, ato tungod kay bisulti siya doon na siya gibati nga something nga kinahanglan nato ipasabot. Kinahanglan nato ang gitawag the big ears, no, in order to listen before we speak, or to rebuttal ni ining tawhana sa atong feelings. So karon mao na nga ang bridges makita nato dito tugod sa atong self. Na-konekta ni Ginoong Hesus, unya sa diha nga na-konekta kini Ginoong Hesus, maka-bridge sabta ngadto sa uban. Kay siya man mo og gitawag nato nga model, no? Mao'y model. Sama sa kinabuhi ni Zakeo, no? O Sir Lauro, imo makita ang kinabuhi ni Zakeo. Unsa may nakahimo naka-connect, naka-bridge ni Zakeo sa ilang encounter ni Jesus Christ. Actually, mga gisunan sa kinabuhi ni Zakeo, kabalo mo ta sa background, he was a cheater. He was the tax collector. Maybe he's working at a BIR. Sure, Tax collector man. Tax collector. Oh, so in other words, he's working there. Pero, una-unaon ni mo si Zakeo, mubo kayo. Paano niya ma-recognize si Jesus kay mubo siya? So he went to the sycamore. Means, he is up there, knowing more, aron makita siya sa Ginoo. Kaya kung dito siya, asam to makita mubo kayo, siguro 5'2" siya. May mga 5'7", mga 6'footer. Siguro mga 4 pa siguro. 4 pa siguro to, kay 4'10". mubo na siya. Oh. The point is, Zacchaeus was there and it is really God's plan. Na si Zacchaeus, mahimong mensahero, pinaagi siya ang kinabuhi, ma-bridge siya sa iyang kinabuhi, mahimo sa Ginoo magamit ang iyang experience sa kinabuhi aron ang tao masabot nga siya di ay nausab. So in other words, that is Christ's method of evangelism was to touch also the what? The greatest need. So si Zacchaeus, siguro di sa katulog, siguro na konsensya sa gihimo, so Christ had accepted the life of Zacchaeus that he, even though he's a cheater, and yet ingon sa Ginoo sa iya, I am willing to visit your house. And magkaon ko dito, kauban tagkaon sa Zacchaeus. So in other words, mao na siya kanong ipangita sa mga tao nga they have to point them to their sin and then point them to Jesus, not to ourselves. Kaya atong Kristiyano, mga sasala, magyapon ta. So in other words, and also the pastor sa ako na nakitaan, this is the importance of the medical missionary work. Kay kinsa man pod ang masakiton nga ni gusto maayo. Di ba sa atong ginaleksyon sa manang agi? Kinsa may tao nga kinalan rin niya, ingon siya nga, gusto ka ba maayo? Kinsa may tayo nga dili? Siguro, wapa ingon siya nga gusto ka maayo. O sige, gusto ko. Sa kong imuon. O mao ni. So in other words, that is the work of the missionary work or the medical missionary work. Medical missionary work may not start with bidding. Dapat imo sa iayuhon siya. Para nga pag naayo na siya, o mag-observe siya sa imo, sundon ka, and then siya nga, okay, follow me. Thank you for that. So, atong makita nga, kini si Zacchaeus, sa matod pa nimo nga, ang iyang pagsaka sa kahoy, mautoy na himo nga,
bridge, na nakakita, nakatinanaway sila ni Ginoong Hesus. Sa ato pa doon na di mga panahon nga ang Ginoo mo gamit di usay object nga mahimo na to instrumento, mahimo tang bridge, no? O mahimo kini bridge sa atong mensahe. Or either usa ka panahon nga sa diha nga na-connect na si Sakeo ni Jesus Christ. Si Sakeo sab nahimong bridge sa iyang pamilya nga nakahibalo sila sa kamatuoran. So Pastor Putot, sa imong nahibaon usay sa usa kay imong nahibaw-an sa imong kasinatian nga dunay object nga gigamit nga nahimong bridge nato may tungod sa atong pag gitawag nato sa atong evangelism program. Ang bridge good nga ato man gisaysay sa miagi nga kuan. Nga dili gid makadumili ang tao, wag gilain kini yung health approach nato. Gisgutan din ni nga ang medical missionary work may not start the bidding dili tod maka agni. Pero it will serve as an opening entering wedge. Ngaro na nga makasulod na. So that serves as a bridge to them nga makapenetrate ang atong mensahe. Sa di pa kumalimot ni Pastor Wallace iyang pag-ingon na kana kuno tawo nga gigutom imong gihatagan sa pagkaon labaw pa og 28 ka tima. Kuyaw di sa ato pa bisan usa ka butang pagkaon nga naa nimo nahimo na dito nga bridge. Okay, need man niya. Need. If you need some kanang need gyud in mabitaw na nga sa atong previous nga lesson, no? Nga gitanaw niya ang need, he ministered unto their needs. Then unsay nahitabo, he win their confidence. Pagkatapos kini din ang atong lesson. Ngayon, Jesus bade them, follow me. Way mga pamaagi. So, dinhi sa itong pagtuon karon sa Wednesday, naghisgot dinhi nga si Pablo naka-encounter. Ang nahimo niya nga bridge, mahitungod ani iyang conversation, tungod sa kanang iyang encounter ni Jesus Christ. O, nga sa diha nga gitumba siya, unya gitawag siya sa Ginoo. Usahay di ay usahay ang gamiton sa Ginoo nga bridge nato. Usahay dili di tanan butang maayo. Nay panahon di ay usahay nga hatagan kag sakit. Oo. Aron nga ikaw makailan ni Jesus Christ, mahimo tong bridge nimo. Okay, depende man sa need. Kay mao di ito need niya. No, sa mao toy di tawag nato nga need, no? Og ato nakita nga in terms of evangelism sa atong gisgutan, sa inyong hibaw unsa man gyud ang pinaka-epektibo sa atong pagtuon mahitungod aning pagdaog hamiling kalag. Sa akong hibaw-an ako ihatag ninyong idea nga kay hibaw man ta ani nga friendship. Nga ang friendship makakuha gyud og 78%. Oo. Sa imong paghunahuna, pastor, nganong ang friendship dako mo gyud iyang nakuha in nga porsyento in terms sa evangelism. Kaya amigo naman nimo dan ang tao nga na amigo nimo. Sa panahon nga invite nimo, dali ra gyud kay naa na siya pagsalig nimo daan. Tungod sa pagsalig. Tungod sa pagsalig. Sa buti pa kaila man siya, safe man siya nimo, kay kaila man siya nimo. Sa ato pa unsa may imoy katudlo, Brother Lauro, sa imong nahuna. Karon ni ata karon kalibog ta mahitungod ani atong buhat sa evangelism pagdaog. So unsa may imong applicable ba ni nga sa atong panahon nga kung gusto gyud ta mo daghan ang pagdaog hamiling kalig, ang atong i-approach diretso ani evangelism. O kini gitawag natong friendship. Okay. Pastor, ang ako nakita sa kinabuhi ni San Pablo, before magod, he is a persecutor. Laliman kan paggukdong yung mga tao niya, walihan ni mo, lisubya na. So magkayong mga tao nga, uy, ano sa ba yung pagabaliktad sa kalibutan na sa una siya ng panglutos? Karoon siya naniwalin noon. So in other words, the life of Paul is the example that he bids them sa una, killer, karon preacher. So in other words, makita sa mga taong change ba? So he could speak with himself because he experienced that. Gilutos niya mga tao. Siya testimony. Oh, I told you. Ay, una din sa atong bersikulo sa buhat 26:11, og sa makadaghan gidagmalan ko sila diya sa tanang mga sinagoga aron pagpugos kanila sa pagpanampalas. Og sa mabangis nga kapungot batok kanila. Gigukod ko sila hangtod sa mga syudad nga atuan na sa gawa sa nasod. Laliman ka, he is a persecutor and now is a preacher telling the people nga mauni kinabuhi. Uy, mahibulong sila. Hala. There's a change. Turn around ba? Sa itong pamigsunan, he could speak because he experienced that. So, mao ni magsunan nga, makaingon siya nga, follow me. Because now I have found that this is now the joy that I have found because I have experienced this.
So mas mahigod ang atong life in experience sobra pa na sa wali nga atong iwali sa mga kaigsunan. Dili man pud sa tanang panahon ang pagdaog hamiling kalag doktrina. Yes. Dili. Dili. Ang approach gyud dato gyud, we are going to look for an opportunity. Kung unsa gud ang ma-encounter mo niya nang higayon na ang kinahanglanon. Mauna na siya. So, dili mo na siya avenue. Oh, mo na siya avenue. Gihatag sa Ginoo. Alas po kamilig kalag. So dili gid uniform gud ang atong pagdaog hamiling kalag. There's a specific reason and opportunity nga muabot yan ang There higayon. are some stages Kung kung ako paano ang nakita ginawa. nga sa friendship, ato nakita sa laing bahin, taas yung porsyento. Hinoon sa 70, friendship. kaya naghisgot man tag 78, no? So naasay pinaagig damgo, nag-converter. Pinaagi, Kanta. nag-agi siya Namatik kanta. pinaagi sa atong awit. Nagdamgo lang sa aning bahina. Kaya sa friendship, ako nakita, katong hisgutan ni Jesus nga 5 ka stages. Naa sa friendship, kaya kung friendship, muadto mo gud ka sa lugar. Uya, muminggol man ganiya. Maminaw man ganiya. Uya, himo man kag kung isa imong mahimo niya. Unya dahil ini higayon na may impluwensya man kaniya. Sa ato pakinig tanang stages ni Jesus Christ nga gitudlo din niya. Naagod sa friendship tanan. Nya kung panalitan ibutang nato napulo 20 30 na katuig. Wa gid gapon. Unya wa ginadala ba. Pero Adventista dugay na nga pagpangalagad. Siguro ang pangutano dautan siguro kinaiya no. Nga naman nga wala. Usa sa mga edukasyon. Musulti mayo siyang musulti pero daghan man ang nabatian na kana siya ba. Kuha na siya iguna na siya Adventista pero dautan nagbatasan eh. Sa ato pang friendship ato wa misalir. Kaya ang pag-ila nila nitong tawhana dautan magbatasan. Sa I love your Christ. But, pero ang kinabuhi ni mo, lahi man sa Kristo nga imong kinabuhi. Mo lagi. Ang pag-introduce lagi unta nato if Christ is in our life. Kung si Kristo nasa tong kinabuhi, musunod ra ang tanan. Ang bisan ng pagpanghigala, musunod ra na tanan. Bisan ang pulo nga imong gisulti, unsa gisulti sa balang kasulatan, bisan ang mga pulo ibutang ko sa imong mga ngabil aron sa pagsulti. Limitado ka sa imong pagsulti. Pero God is very willing kung ang tao lang mismo andam lang po niya siya magpagamit. Yeah. Praise the Lord for that. So, Sir Lauro? Na ako'y isa ka experience sa nagamay pa ko. Na kami isa ka pioneer ba nga Adventista. Mga 10 years before siya namatay, ang iyang asawa dili Adventista. Pero siya, kung siya ng consistent siya simba Miyerkules, Biyernes, Sabado sa hapon, tigulang na siya. Amin mo, sige lang siya, simba, padayon lang. And one day, siguro mga 10 years before siya namatay, ingon sa iya asawa, ako magpapatismo ko sa suba, dili sa dagat. So, in other words, katong statement sa iya asawa, daw, yaga, bakay mapapatismo ko sa suba, dili sa dagat. Abi ninyo magisunan, one Sabbath afternoon siya nga next Sabbath kinalang bautismohan ko ninyo. Kadukali siya nga asawa, naka-learn na siya sa siyang bana. Pero kung po siya mo insisting siya hindi siya mabautismohan ba? Dugay-dugay na nga waliti, nagkuyog na sila how many years. Ang mga bata niya sa dagko na iban ng gulang naman. Pero ang iyang seed sa iyang bana nga kinabuhi ba? Imagine ka, nag-request sa bautismo in that Sabbath nga sa suba gyud. Sa suba sa amo sa Irilog bautismuhan. Pagkatapos 10 years namatay to siya, faithful ang iyang asawa sa pagsimba. So in other words, we don't know ang degree ba sa conversion sa tao ba. We don't know kung paano sa Ginoo magamit ang aton lang. Importante ang nakinabuhi ta nga uyon sa iyang kinabubuton. Kaya mauto siya ang mensahe na. Di na kailangan 2,300 days ng doktrina. Di na kailangan Sabado, di na kailangan Kay katong kinabuhi niya, sobra pa man to sa doktrina nga iyang ibasa. Kay mao naghimo sa bana. So, ang asawa na bautismuhan, hantod na matay ang asawa, faithful siya. Praise the Lord for that. So, doon ay mga panahon sa kinabuhi, nga giingon ni Haring Solomon, ilabay imong tinapay sa katubigan. Unya, ang pasalig diha, makaplag later on. So dili na to masabot sa doon ay time frame nga gihatag sa Ginoo.
Meaning si Ellen White ang hisgot nga, we are not wasting our time. Kung nagbuhat ang maayo, wag yun nausik nini. Kaya moabot ang panahon nga ato ang yun siya maani. Sa dili pa nato tapuson, gusto na ko ihatag ang istorya. May tungkol sa amo na encounter dito sa Nazareth. Ang atong church pastor sa Nazareth, karon mao si gitawag nito si Sensam. Oh. Ang Nazareth, mga tao nagpuyo di Muslim. Oh. Part gihapon kini sa Israel ang Nazareth. Ang usa ka dako nga tawo nga lang Sensam, do na experience niya murag si Paul. Modern full ang iyang istorya. Kung maminaw ka. Na si Sensam hibuong ka nga didto kung maghisgot kag Biblia, patyon man ganito. Pero imo makita nga unsa ka isog nga tao. Naghimo silang program sa mga ginikanan, mga batan-on. Uyang ilang program dunay Bible study. Ang pangutana nga ano siya patya. Siya nga mao ni ang rason. Nataw ko dinhi ni ini usa ka popular nga pamilya nga Muslim dinhi sa mao nga lugar. Unya sa diha nga ang akong magulang nagpatawag na ako nga moadto mi sa maong lugar, mi abroad dito iyang maguwang. Unya niingon nga moadto si kinini ang na-engage siya o usa ka kalihukan nga nadumtan siya. Oo. May to adunay sige istorya nga sa didto na siya sa Austria, Germany. Ang iyang maguwang niingon na sugaton lang kadinig tao man musugat nimo maadto ka sa lugar. Ano wa man nagpakita ang iyang magulang nga doktor nga babae. Unya niya hinumduman nang tana siya usa di maguwang nga siya usa ka Adventista. Unya minyuonon siya ni atong laki nga mo'y nagkuha siya. Sa kasukpo niya iya kinigisumbong siya amahan nga mao ni hitabo. Siya ni ako karon dinhi kay ako tuyo nga siya ang iyang amahan. Okay, go on. Pat siya ang imong magulang. So gihunt niya ang iyang magulang pagpangita kung asa. Wa gyud siya idea kay pulos man gyud mulimod bisan ang eskwelahan ang ipuy-an nato kung asa nagpuyo ang iyang magulang. Hangtod miabot ang kasal. Apan samtang nga gi substintuhan na siya siyang ginikanan, tungos kasuko nga patyon ang iyang magulang, miabot ang panahon nga kini siya tawhana. Samtang naghigda siya, dunay mga tao nagtuktok niya. Nagtuktok niya. Do you want eat an apple or this fruits? Orange? Siya, yeah. Okay, I'll give you this orange. Remember, Jesus is Savior. So I will not accept Jesus, but I will accept this apple. Jesus is Messiah. So kaon siya. Pagkasunod na sa gabi, nagtuktok siya. Naghatod na sab. Gihatag na sab siya. Siya nga, okay, remember, Jesus is Messiah. So I will not accept Jesus Messiah, I will accept this fruit. Sa katulod nga bahay, nalimbog siya nga, nung manitawhan, muanhi manidinhi. Unya, paghatag aning prutas. So sa kapanahon matod pa niya, nagdamgo siya. Nga ang damgo nag-ingon nga, naikahayag, nga naabot siya ang kwarto, unya, nag-ingon niya, pakauno siya sa prutas. Pagbalikan ka siya. Pagbalikan ka niya, dihat naman tao. Nagdaan naman sa niya prutas. Gihatag niya. Siya usagod kahibot, ipasabot, ani. Nalibog siya. Hangtod nga, nagkahuna-una siya nga, mo gid nila kita niya maguwang, muuli siya sa ila. Okay, mangita, mag-istorya siya sa gikanan sa ilang humuon. Ini gayon na naghatag niya nga, dili ka kauli, kay doon kulang kag papilis. Usa himon, siya, doon na pa i-comply nimo dinhi ni tulunghaan. Unya matabangan ka na mo kay mo i-comply. Kalisod ba? Hangtod wa man gyud pakya siya. Dili siya kauli, unya dunay problema nga igatubang. Ngan ini gayon nagkinahanglan siya tabang. So wa siya lain hunaon mo adto siya sa eskwela patabang. Eskwelahan nga tabangan ka namo pero mao ni mo buhaton. Naipatrabaho siya. Pakalot, pahimo siya tanil. Napugos siya. Unya karon kay miabot man ang gahi man di kay tutabuak, wa mo gyud nahimo. Gihatagan siyang time frame, usa na lang ka semana. Naglisod siya. Unya, doon ay punish o doon ay mission kung dili siya makahuman. Na problema siyang samot o sa iyang himuon. Tungod siya ka problema, kaguol, nakahilak siya, nakatulog. Doon ay nagpukaw niya. Siya ay ka problema, usama ni mong problema. Sa iyang damgo, nag-isuryahay sila. Iyang gisulbad. Yung siya, tawangan, tika. Basta, hinumduman ni mo nga si Jesus, Messiah. Pagmata siya. Kunya misaad man siya nga muhimuan eh. Siya sa batong akong damgo. So mihimo siya. Mao to nga
giingnan siya nga di gyud ka kagawas, kulang imong mga papilis, kinahanglanan unya dunay penalty. Hinumdum siya sa saad. So may report siya sa trabaho, nibuong man siya nga sa gihatag nga panahon nga usa ka semana sa iya. 3 days na human nimo. Milagro nga nahitabo siya kinabuhi. Kay dunay tawo mitabang niya. Dito na kaingon siya nga, naghuno-huno siya, kinsa man ning tawhana. Mibalik pa mo gid niya. Usa ka panahon nag-istorya siya. O ang tao mismo siya nga, isangyaw ang Misaya. Diin higayonan, converted siya nga, kadto gud nabalik-balik niya, doon na gud something. Dili, so doon ay supernatural being. Og tungod niya iyang gitawagan ni Igsoon. Yung siya nga, I want to, kita ko ninyo. Siya dili, kay kahibalo ko nga, imo ming patsyon. Hasta ko banang. Siya dili, makikita ko nimo. O niya, gusto ko mag-iistorya. Akong isaad nga dili. May siya nga, amo pa ni iampo. Human sa pila ka gitagal nila nga semana, miingon nga, okay, pwede na kagikita na mo. Unya, panahon ni nga tumong sa mong kasal mo tambong. Iyang giingon na dili ka na ako usaon. Unya, nawin niya confidence nga mituong ibig suon nga dili na siya niya mimuon, katambong. Pagtambong sa ilang kasal, nagpabautismo siya. Hibong ang iyang magsuon siya na itabo. O iyang gisuginlan. Sa paghitabo nini, may uli sila. Sa pag-uli sa ilang panimalay, matod pa din niya, mihimo siya og kinini ang presentation. Sa paghimo niya ang presentation, pagpahibaw niya, gibato siya siyang maigagaw. Og dihapit siya namatay, gitabang siya sa iyang. Pagsunod, mo-surrender siya ani. Siya dili ko mo-surrender. Kinahanglan akong isulti, akong hibawan. Sa panahon sa ilang meeting, kahimuon ta siya umaabot nga gobernador sa ilang nga klan. Gibato siya, hapit siya namatay. Bilaban ang iyang maigsuon. Og miingon na iyang maigsuon, ayaw na hilabti akong anak. Kung imo pa hilabtan, kita na mag-away nga klan. Busa, wa na siya hilabti. Og niinihigayon na miin siya siyang amahan. Hatagi ko gagwasan. Tuod kay duno kay kasinatian, kinsa kini akong gilagaran. So, mihimo silang balaod nga dili siya gukdon. Og dinhi, nangita siya sa atong iglesia. Pagkakita siya iglesia, pahibaon niya mo ni hitabo. Gihimo siya church pastor. Nangat, miadto siya sa kadapit, nakaminyo siya missionary. Og niinihigayon na, may eskwela sa theology. Karon siya ang atong church pastor diha sa Nazaret. Usahay ang Ginoo say ang paagi siyang pagtawag, di ta kasabot. Og niinihigayon na sama sa kinabuhi ni Pablo. So alang sa atong magigsuunan, ato nakita nga, ang Ginoo doon ay daghang paagi kung iyatang tawgon. Ang ipaabot sa Ginoo nga once mudawatan ini, iyatang gamiton sa iyang bulhaton. Sa dili pa ta mo tapos, gusto kong maminaw og bubo lang nga sum up gikan ni Sir Laulo tapos sa Pastor Potot. Kaigsunan ang atong leksyon karon. Si Ginoong Hesus nag-awhag ka nato nga sundo nato siya. In other words, when we follow Christ, we know that He is our Savior. We understood and we accept Him as our personal Savior because we know His voice. Praise the Lord. Okay. Sa kabahin na usab sa kining pag-bid them to follow Christ, usahay ang atong panghuna-huna nga sumala diri sa Friday nga gihisgutan, mahadlok siya nga dumilian. Timan-i nga ang atong gi-introduce dili atong kaugalingon, si Kristo. Og kung ang mutawag dili gihapon kita, si Kristo, magpagamit lang ta nga instrumento. Kung mukuha ta og desisyon sa panahon nga naghatag og Bible study, kinahanglan ang presentation, it should be Christ-centered. Ang wali sa una after sa pagkapatay ni Kristo og dinhi sa mga Pentecostes og dinhi sa Bagong Testamento nga mga kasaysayan sa mga apostoles, they are sharing the gospel that is Christ-centered. Dili kita mag-share sa gospel sa atong kapanahonan karon kay tungod maayo ta mo present, maayo ta mo articulate, maayo ta mo rason, maayo ta mo debate. That's wrong. It should be a Christ-centered message excluding us. Kinahanglan magpagamit lang ta nga instrumento. Og sa dinha nga mo bid kita kanila, ato silang giyahan paingon ngadto ni Kristo. Dili paingon nato, dili paingon sa Iglesia Adventista, kundi paingon ngadto kang Kristo. Alang sa atong mga televiewers, daghang salamat kayo sa inyong pagsunod. Atong hinumduman, himuon nato si Kristo mo atong focus. Siya mo atong sentro. He is the grand subject of our lives. Siya himuon natong template nga makita sa mga tao nga pinaagi sa atong kinabuhi. There is power tungod si Kristo nagagamit nato ni katapos sa mga panahon. Alang sa pagtapos akong gihangyo si Pastor Potot alang sa
pagpanapos pagampo. Dalay ko silimbahan nga Dios, salamat sa higayon nga imong gihatag kanamo nga nakahimo kami sa pagtuon ning leksyon nga ang pagtawag ni Kristo sa pagsunod kaniya. Hinaot pa sa madagayaon gayod nga kami mag-offer sa among kaugalingon. Ingon nga instrumento sa pagpahat sa maayong balita ug ikaw magahugpong kanamo. Nakita nimo Dios nga limitado usab among mga talento. Yes. Apan sa gagmayng mga pamagi nakahimo ikaw og mga dagkong mga milagro tungod kay ang tao andaman nga magpasulod sa iyang kasing-kasing ikaw nga mao'y maghari niya. Yes, Lord. Bulag-bulag ka kami sa iyong panalangin ug grasya. Panalangin ni ang naabutan sa mensahe karon. Salig na mong intanan uban sa ilon sumsala sa ngalan ni Jesus. Amen.